ay natulog, ibig sabihin, hindi ka talaga masaya. Yes, pwedeng masaya ka kasi meron tayong goal na na-achieve. It is work of God. Masaya ka. Pero ang totoong Kristiyano, yung talagang merong kagalakan na hanggang ngayon ay nag-uumapaw, ay yung mga Kristiyano na nag-involve and nag-take part sa bawat activity po ng ating church. To have a very victorious anniversary. We believe na nagkaroon tayo ng victorious anniversary because God's intervened. It is God's work in our midst. Pero God requires us to work for Him. Ang gusto pa rin ng Diyos ay tayo po ay mag-work para po sa Kanya. Kaya nga po, sabi po ng Biblia, di sa ating binasa, whatever circumstances, anumang sitwasyong meron ka ngayon, nasa sitwasyon na ikaw ay nanghihina, nasa sitwasyon na marami kang problema, anong gusto po ng Panginoon? God wants us to obey Him. Gusto ng Diyos na ikaw ay kumilos pa rin. God wants us na siya po ay sundin. Ano man po ang ating mga doubt sa ating puso, anumang katamaran at panghihinang meron tayo, sana po ay maging encouragement sa atin ang panalangin ng Diyos that He wants us to sow. We just need to trust Him and obey. Kailangan mo lang magtiwala sa Panginoon. Yung pagtitiwala na may kasamang pagsunod. Nagtitiwala ka na God will bless you. Nagtitiwala ka na God will make us successful for our anniversary. But at the same time, aside from trusting God, you need to obey Him. Kaya nga po mayroon tayong awitin yun. Trust and obey. Sabi, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Ibig sabihin, if you will just trust and obey God, meron po tayong happy. Nagiging masaya ka if you will just trust and obey God. Hindi po sapat yung pagtitiwala lang. Ang gusto po ng Diyos, we have obedience. Kailangan po nating sumunod. Kailangan magpatuloy ka sa pagbibigay. Meron ka mang problema pinansyal, you need to continue giving for the Lord. Magpatuloy sa pag-awit. Pagod ka na, pag-practice ng choir every Saturday. Magpatuloy ka ang gusto ng Diyos. May problema ka, personal, God wants us na magpatuloy. Kaya nga may mga talent po dyan sa pag-awit. God wants you to be used in our music ministry. Napapagod ka na magturo sa mga bata. Ang kukulit, nakakapagod magturo sa mga bata. Makukulit. Ang aking prinsipyo po doon, kapag ang bata hindi na makulit, hindi na po yan bata. Hindi ka na nagtuturo sa bata pag hindi na yung makukulit. Kaya nga, kahit anong kulit, kahit anong pagod, dapat po tayo ay magpatuloy. Dahil wala pong nagtatanim na nasa comfort zone. Lahat na nagtatanim, lahat ng nagtatrabaho ay nagpapagod, nagpapagal, nagsasacrifice. Hindi po na dapat ikaw ay nasa comfort zone. Alam niyo po ba, madalas, talagang we regards the clouds. Ibig sabihin, hinahayaan po natin ang paglipas ng oras. Sasabihin po natin, Lord, next time na lang po ako mag-i-involve sa choir ministry. Lord, next time na lang po ako mag-involve in good news ministry. Next time na lang. Pag maganda na yung panahon, pag tamang panahon na. But the right and the perfect time is God's time and it is for today. Kaya nga ang Diyos ay hindi subject for the weather. Ang Diyos at ang kalooban ng Diyos ay in the center of God and in the ministry. Ang kalooban ng Diyos for every Christian is to be involved in His ministry. Minsan, sa kakahayaan po natin, kakatingin sa ulap, tinitingnan natin, uulan ba o hindi. We saw that hindi tayo nagtatanim, hindi tayo nag-work para sa Panginoon. At minsan, we pray not. Ibig sabihin, minsan kung kailan ka nagbababad sa iyong internet, sa iyong Facebook, nakakalimutan na natin ang manalangin sa Panginoon. Right. Prayer takes sacrifice. Naniniwala po ko dyan. Kasi pag nakita mo pa lang yung kama mo, parang ano ka na yun.
hinihila na para matulog. That's why you need to sacrifice. Magpapahinga ako, magpe-pray muna ako. Okay? Every things that we do for Christ needs sacrifice. Yay! Excuse me lang. Hindi mo ba tayo nagtataka? Nag-uumapaw ang blessings sa atin ng Panginoon. Nandiyan pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Nandiyan pa rin ang provision. Nandiyan ang protection ng Panginoon sa atin. May mga blessings pa rin tayong natatanggap. It is not because you pray. It is not because you sow. It is not because you work. Pero it is because someone or somebody is praying for you. Okay? Meron ka mga blessings na tinatrapasa ngayon. Kahit na nakakalimutan mong manalangin at humingi sa Kanya. It is not your prayer, but it is the prayer of God. Prayer of someone. Pinagpe-pray ka ng church. Pag wala ka every Sunday, Wednesday prayer meeting, the church are praying for you. And someone is praying for you. And nangihina si kapatid na ganito. That's why we continue to pray na God will send you revival. Hey, meron kang pangangailangan. You forgot to pray for your needs. Pero that's someone or the church are praying for you. Our pastor are continuously praying for you. Hey, kaya nga, we still enjoy and experience blessing not because you sow, not because you pray, pero someone is praying for you. Ako po naniniwala, I am not behind this pulpit. Hindi po nandito ako sa behind this pulpit, binabahagi po yung salita ng Diyos, not because I pray for this, but I believe someone is praying for this. And I believe God is always praying for this. Kaya nga po, ano pong sabi sa Matthew chapter 9, verse 38, Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. God is praying for us to go in the field and preach His word. Hindi ka man nananalangin na ikaw ay gamitin ng Diyos, pero God is praying for you. Ang Diyos na mismo ang nananalangin para tayo po ay magamit sa Kanyang ministry. God is praying. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Hindi ka man manalangin na ikaw ay magamit ng Diyos in His ministry. You need to understand, may kailangan natin maunawaan, God is praying for you na ikaw ay magamit in His field. Kaya nga kung we must not regard the clouds, we must sow in the morning, we must sow in the afternoon, we must sow in the evening, and we need to sow and sow for the glory of God. Kailangan lang po tayong may ginagawa para sa Panginoon. At kung ikaw naman po ay estudyante, you need to sow hardship for your studies. Kailangan, you need to set your focus for your studies. You need na kailangan magsunog ka ng kilay, kailangan magtagal ka, you need to study hard, and in due time, you will reap the success. And for the God's glory. And kung ikaw man ay parent or grandparent, you need to show faithfulness today. And your grandchildren, your son and daughters will reap faithfulness tomorrow. Kailangan mag-sampo tayo ng faithfulness. Dapat maging faithful tayo sa Panginoon ngayon. And sino po mag-aani niyan? Maybe your son and daughter, maybe your granddaughters and grandchild. Kaya nga po, ang pagtatanim ay ngayon at hindi bukas. Okay? We need to sow hardship today and we will reap success tomorrow. We need to sow prayers today and we will reap answered prayers tomorrow. Ang pagtatanim at ang pag-aani ay hindi laging sabay. And we need to work hard for today.
Kailangan natin magtanim for God's glory para alam natin in due time tayo ay may aanihing success or victorious para sa Panginoon. So yun po yung ating number 2. Hey, we need to sow. Kung if you sow in prayer, you sow in ministry, you are truly happy. Wala nang masayang Kristiyano, kundi yung mga Kristiyanong nagpapatuloy sa Panginoon. Wala nang Kristiyanong masaya. Despite of all challenges na hinaharap niya, yung pa rin mga nagpapatuloy. Amen. And for number 3, sa verse 9 po, sa Ecclesiastes. Sabi ko sa verse 9, Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things God will bring thee into judgment. And for number 3, rejoice, but know. Magalak ka, pero dapat mong malaman. Ang sabi mo dyan, rejoice. Sundin mo ang... Hello, sound check. Kaya sabi po sa ating binasa, you may rejoice. Magsaya ka kasi meron kang kalakasan. Sundin mo ang nais mo. Sundin mo ang gusto ng iyong eyes, ng iyong puso, ng iyong flesh. Magpakasaya. Kung puntahan ang mga lugar na gusto mong puntahan, tingnan lahat ang gusto mong tingnan. You can follow the desire of your heart. You can be the drivers of your own journey. Sabi po sa ating verse 9. Pero ang sabi din po dyan, we must know. But know thou. Maybe you want to follow kung ano talaga yung we must understand yung ating puso. Sabi po sa Jeremiah 17 verse 10, the heart is deceitful above all things, and desperately wicked, who can know it? You need to know na kapag sinunod mo ang desire of your heart, yan ang iyong pinauna. Bagamat masaya ka, kasi sinusunod mo yung gusto ng iyong katawan, ng iyong puso, masaya ka, but it is for temporary. Sabi ng Diyos, God will bring it to judgment. We must know, sabi po sa Jeremiah, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Yang iyong lakarin na sinusunod mo ayon sa desire of your heart, it is a wicked way. At minsan kapag hinayaan natin na ang puso natin ang masunod sa ating buhay, ang sabi dyan, who can know it? Minsan hindi na natin nalalaman na mali na pala yung ating tinatahak. Maaring dahil nag-e-enjoy ka sa pagsunod sa gusto ng iyong puso, hindi na natin alam na ito pala ay itutungo sa kapahamakan. Parang yung ano po, yung lasing. Yung lasing, kapag lasing na sila, never pa rin nilang nalaman na lasing sila. Hindi ako lasing, nakainom lang. Parang ganun po, when you will follow your heart, sabi ko, wala namang masama dito yun. Masaya naman ako, masaya naman kami. Hindi minsan, hindi na po nagkakaroon po tayo ng wrong judgment. Hindi natin nalalaman it's a wicked way. Kaya we need to be aware sa pagsunod sa ating puso. Sabi po sa ating binasa, rejoice, O young man. Ikaw, sige, may kalakasan ka. Meron kang mga panahon, meron kang privilege and opportunity. You can enjoy your life. Live your life to the fullest. Sundin mo, gawin mo lahat ng gusto mong gawin. And sabi dyan, let thy heart cheer thee in the days of thy youth. Magpakasaya ka. Sundin mo ang iyong puso. And walk in the ways of thine heart. Sundin mo yung tahakin na nais mo and not according to the will of God. And in the sight of thine eyes, pero sabi, take note the word, but know thou. Dapat mong malaman na kapag, if you will rejoice according to the desire of your heart, God will put it into judgment. Bibigyan niya ng Diyos ng judgment. Okay, have plenty of sleep, diyan ka masaya
Hey, okay, you use your time, treasure, and talents to the worldly pleasure. Gamitin mo lahat sa mundo, pwede, para maging masaya ka. Sundin ang nais makita ng iyong mata, pakinggan ang nais mo lang pakinggan. Kapag nasasaktan ka na, takpan mo na ang tenga mo. Pag ma-open ka na sa preaching, you need to close your ears. Eh, okay, pag-rejoice ko kung dyan ka masaya. Eh, sabi dyan, you may be if your heart desire na ang lahat ng oras mo ay nagugugol na sa iyong trabaho or business. Kung yan dyan ka masaya, yes, you can follow that. And you may rejoice. If your heart desire not to hear and obey God's way and will in your life, you may rejoice. And sabi dyan, if your heart desire to just sit down and doing nothing, dyan ka masaya, you may rejoice. But take note the word that no doubt, after rejoicing on those things, we must understand that God will put into judgment. Okay? Anong judgment ng Panginoon sa lahat ng bagay? Mga bagay na nagpasaya sa iyo temporarily. Okay? Ano ang rewards mo kung ikaw ay masaya for just a minute of time? Sa isang araw, sa isang linggo, sa isang taon, you will earn a corruptible crown. Lahat yan ay lilipas, lahat yan ay iiwan mo lang dito. Okay? Kaya nga po, God will bring it into judgment. Sabi po ng Biblia, my flesh trembleth for fear of thee, and I am afraid of thy judgment. Okay? Ibig sabihin, marinig pa lang natin ang word na God's judgment, dapat tayo ay matakot na. Okay? God's chastisement for Christians ay hindi po kaaya-aya sa atin. And I believe no one of us wants chastisements or judgment from God. Eh, ayaw natin. Eh, kaya nga sabi ng Biblia, I am afraid of thy judgment. Ako ay natatakot from the judgment of God. Eh, kaya nga po, you need to be aware. Ano man ang iyong tinatahak ngayon. Maaaring masaya ka, nag-rejoice ka, that is for temporary. You need to understand God will put into judgment. If you think that following your heart, having so much material things, and focusing on your business, on your work, on your studies, earning work, position, will truly make you happy, you are dead. Hindi po yan ang totoong magpapasaya po sa atin. Basahin po natin yung verse 10. Ano po sabi dyan sa verse 10? After following, after rejoicing, following to your thine heart, ano po sabi ng verse 10? Therefore, remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh, for childhood and youth are vanity. Anong tawag po ng Diyos sa pagsunod sa iyong puso? Sa pagsunod sa mga worldly pleasure, sa pagsunod sa mga temporary happiness, ang sabi po dyan, remove sorrow. Hindi po yan kagalakan kung hindi kabigatan or sorrows in our heart. Akala natin yan ay rejoicing, akala natin ay kagalakan, akala natin ay yan ay masaya. Pero sabi ng Biblia, your heart will bring you to sorrow. Kaya nga sabi sa verse 10, you need to remove yung mga bagay na yan. Yung mga nagpapasaya sa iyo ngayon, but not according to the will of God. Yan po ay sorrow of your heart. Hindi ka talaga totoong masaya dyan. Eh, nagpapanggap ka lang na masaya ka dyan. Eh, maaaring masaya ka lang for a minute, pero pag matutulog ka na, maalala mo, nagkasala ka against the will of God. Naniniwala ko po every Christians, if they will follow thine heart, at alam nilang mali ito, hindi ito kalooban ng Diyos, ma-realize nila, hindi sila magkakaroon ng peace of mind, magkakaroon sila ng guilt sa kanilang puso, kasi alam nila na ito ay labag at hindi kagustuhan ng Diyos. Maaaring masaya ka, nakikita ka namin masaya, pero the truth, you have sorrow in your heart. Kaya nga sabi mo ng verse 10, you need to remove sorrow. Alisin mo natin sa ating puso. Ano bang tawag dyan ng Diyos? Sa pagsunod sa gusto ng iyong kalooban, ng iyong body and heart, put away evil from thy flesh. It's an evil things. Evil things, those things
na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Maaring hindi ka nagnakaw, pumatay, maaring wala kang ginagawang mga crime, pero you did an evil things in the sight of the Lord. Just following your heart. Sa pagsunod lang sa kasiyahan. Kung ang kasiyahan mo ay ang trabaho, ang iyong kasiyahan mo ay ikaw ay magpahinga, too much sleep, ang kasiyahan mo ay too much browsing with Facebook, with YouTube, it's an evil things in the sight of the Lord. That's why sabi ng Biblia, put away those things from your flesh. Alisin na po natin sa ating katawan. Sabi po dyan, the strength and the time you use just to rejoice according to what your heart desire, and not for the glory of God, is all vanity. It's useless. Kaya nga kailangan po natin maging aware sa lahat ng ating ginagawa. Kaya kailangan i-evaluate na po natin ang ating sarili ngayon. Ano man yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, masaya ka ba talaga na ang focus mo ay ang iyong trabaho lamang? Masaya ka ba talaga na ang buhay mo ay unting-unting palayo sa Panginoon? Hey, masaya ka ba talaga na gusto mo nagpapahinga ka in ministry? Yan ba talaga ang nagpapasaya sa'yo? Hey, are you truly happy because you are blessed physically? Malakas ka, wala kang sakit? Are you truly happy because you are blessed materially? May trabaho, merong supply, malaki ang sahod. Hey, are you truly happy because you are talented pero hindi nagagamit sa kalooban ng Diyos? But all those things ay hindi nagagamit sa God's ministry. Yan po ay hindi po ikalulugod ng Diyos. It is an evil and sorrow in our heart. It is not bad to be blessed by God's sa mga bagay na yan, yung mga gusto po natin, it's not bad. Pero, kung yan po ay hindi nagagamit ng Diyos, at nagiging hadlang sa atin to follow the will of God, it's an evil things and sorrow in our heart. Ang lahat ng bagay na nagpapasaya sa atin, ngunit nagpapalayo sa atin sa Diyos, are sorrows of our hearts. That's why tonight we need to remove it from our heart and from our flesh. Okay, that is number 3. Okay, rejoice but know. Yes, magpakasaya ka, pero dapat mong malaman. God will bring it into judgment. And for number 4, and for the last. Oh, amen na po tayo lahat. This is for the last. Last, let's read verse 10. Ano pong sabi sa verse 10? Therefore, remove sorrow from thine heart, and put away evil from thy flesh, for childhood and youth are vanity. At basahin din po natin yung ating 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Sabi po dyan sa 9:27, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. Ang ibig sabihin po niyan, you need to remove sorrow sa iyong puso. We need to put away evil things in our life. Ang point number 4 po natin, we need to fight. Fight. Ibig sabihin, after knowing, after experiencing blessing, what we really need to do is to fight. Tayo ay lumaban. Labanan mo ang iyong desire of your heart. Labanan mo ang iyong katawan. Labanan mo lahat ng bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At ang sabi po sa ating sa Corinthians, let us keep our body and bring it into subjection. Ibig sabihin, keep your body. Alagaan mo yung iyong katawan. Pangalagaan mo yan kasi yan ay gagamitin ng Diyos. Huwag mong hayaan ang iyong body ay masunod sa iyo and mapuno ng mga worldly pleasure. Yan sabi dyan, bring it into subjection. You need to discipline your body. You need to we need to train our body, to discipline our body, because your body can use by God in His ministry. You need to train your body. Train yourself with the Word of God. Train ourselves in the church. Because the church is the best training ground for us. Kasi alam natin, day by day of our life, meron tayong kinakaharap na laban.
laban against yourself, laban against the world. Kaya ang kailangan, anong pinaglalaban natin? Sabi po dyan, when I have preached to others, myself should be cast away. I myself should be cast away. Ang ibig sabihin po niyan, minsan kalimutan natin ang ating sarili. Huwag muna natin sundin ang ating sarili. Huwag muna natin sundin yung gusto ng iyong puso, ng iyong katawan. But it is, sabi sa verse 10, verse 1 Corinthians chapter 9, verse 23. Bakit kailangan natin i-discipline and train ang ating sarili? Sa 23, sa 1 Corinthians chapter 9, verse 23. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. Ibig sabihin, why we need to train ourselves with the Word of God, why we need to discipline our body and put it into subjection for the gospel's sake. Ang nais ng Diyos sa atin ay magamit sa kanyang kalooban to proclaim the gospel, to proclaim that Jesus is the only way for salvation of every sinners. Yan po ang gustong kalooban ng Diyos. Yan po ang totoong magpapasaya sa atin. Ano po yung sabi sa Psalms? Psalms chapter 51. Last verse na po ito. Psalms chapter 51. Kaya samahan niyo po ako sa Psalms chapter 51 verse 12. Ano na? Sabi po sa Psalms chapter 51 verse 12. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy praise spirit. Ito po si King David ay unti-unting nawawala po yung kagalakan sa kanyang puso. And what he do para ma-restore ang kanyang joy, para siya ay totoong marong magkaroon ng kagalakan. Sa verse 13, sabi niya, then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Ibig sabihin, ang totoong pagpapasaya sa atin at nag-restore ng ating kagalakan para sa Panginoon. When we preach His Word, and when we see sinners converted to Christians. Pag may nakita tayong isang makasalanan na nag-repent and converted and to follow Christ. Kaya po si King David, ano po ang nagpasaya sa kanya? Yung mga makasalanan ay naging converted. Ibig sabihin, tumanggap sila kay Kristo. That's what will make us happy. Yan po ang totoong kasayahan, kagalakan ng isang Kristiyano. Kaya ang makita niya na mayroong mga taong naliligtas. That's why we need fight. Kailangan nating labanan ang mga bagay na kasagabal sa atin to do soul winning. Ang sabi po sa Luke chapter 15 verse 10, likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. If you will just realize na ang langit mismo ay masaya, kapag mayroong isang sinner na tumanggap kay Kristo, you will be happy also. Masaya ka kasi ang langit ay masaya. At God uses you as His instrument para ang sinners na yan ay mag-repent at tumanggap kay Kristo. How happy are you if you will see sinners repented for Christ? Yan po ang totoong magbibigay sa atin ng kagalakan. Ano mang blessings na meron ka ngayon, don't forget ang commitment ng Panginoon. Don't forget yung bagay na totoong magpapasaya sa Diyos. At ay ang makita na may kaluluwang tumatanggap at nagre-repent. Yun lang po yung ating pong mensahe sa gabi ito. Nawa po ay naging blessings po sa bawat isa. We need to enjoy blessings. Ano mang meron ka ngayon, we need to enjoy. Yan po ang kalooban ng Diyos. But first, you need to understand, it is God's who make and work for it. And number two, despite of blessings we have, we need to work, we need to serve for God. We need to pray for God. And number three, rejoice but know. Pero dapat nating malaman, God will bring it into judgment. And number four, we need to fight.
Fight for the gospel's sake. At walang lumalaban na hindi tinatrain ang kanyang sarili. That's why we need to train ourselves with the Word of God. Huwag natin hayaan na tayo lumayo sa salita ng Diyos. Right, amen. Sana po ay naging blessing po ang ating pong mensahe sa gabi ito. Tayo po ay mag-pray. Tayo po. Maraming makapangyarihan sa lahat, Holy Spirit of God. Thank you for your message. Thank you po for your words. At maraming salamat sa pagpapala mula sa inyong mga salita. We pray, Panginoon, ano man po mga bagay na meron kami, mga blessings na nakakahadlang to follow your will for us, kayo po ang mag-aalis. At kayo po ang magdadala ng totoong kagalakan sa buhay po namin. Maraming salamat po sa paggamit niyo po sa gabing ito. I bring back all the glory sa inyo po, Panginoon. And for our invitation po, aking po natin, ating pastor.